morning guys! Another vlog, another day. So, this is our day 2 dito sa Krakow. For today, pupunta kami sa Auschwitz. Auschwitz. Ayan, gusto puntaan ni Abby yun. Yung quick background doon, yung Auschwitz is yun yung place kung saan naganap yung Schindler's List. Ayan. So, isa sa mga bucket list niya yun. Kaya, pupuntaan namin. Dito na kami sa meeting point, 10:15, bali 10:30 yung pick up sa amin. Ayun, from here 2 hours ang biyahe. Nag-breakfast na kami. Breakfast. Ching, ang aking hot coffee para pampatulog sa bus. Ayun, mini bus daw ang sasakyan namin. So, ito is Nabucco via Agoda. So, ayun, hindi kulok. Tapos, ayun, let's see kung anong meron. Hintayin na lang namin yung pipick up sa amin. So, history kung ano meron doon sa pupuntahan namin. Si Abby na lang kasi hindi naman ako masyadong ganyan. Okay, ikaw muna. Ayan, yung Auschwitz camps kasi, yung mass murdered place talaga, extermination ng mga Jews before. Between 1940 to 1945. So, mga 5 years silang, I would say, sinakop ng German. And then, there were 3 camps. So, yung first camp, doon nakakulong yung mga politicians nila. And then, yung second camp, yung extermination place. So, yun yung mga gas chambers. And then, yung third camp, doon naman nila, kumbaga, kinonvert nila ng ibang Jews to factory workers. More of like chemicals, rubbers na ginagawa ng German. And then, ayun, during those 5 years period, mga 1.1 million daw yung napatay. Bakit gusto mo puntahan yun? Kasi basta nung bata pa ako, nanood ako ng Schindler's List and then other similar movies na related sa mga Jews and Nazis. So parang curiosity na, yung mga napanood ko before and then now I'll be there in real life. So parang I just wanted to curious lang, I just wanted to see kung parang how they were doing back then, and then yun yung mga hindi naman sino yung mga victims pero more of like ano yung mga pinagdaanan ng victims. So yun. Kakaiba yung mga gusto mong tour. Mga kamatayang nagaganap. Ayun. So, yun na yung history ng pupuntahan namin, yung mga kababata niya. Siguro nung kababata mo, gusto mo rin makilala si Unding. Ano ka ba? Everybody knows Unding. Yung mga millennial, hanggang millennials na pala. Kilala niyo ba si Unding? Yung mga nanonood pa nito? Ito yun, yung picture. Yan, lalagay ko dyan. Yan si Unding. Sige, hintayin na lang namin. Message na namin yung pick up sa amin. Maaga daw kami. Ayan na, yung aming service. O, ba't liliko siya? Atras? Atras. KK8691G. Yan, medyo late sila. May tao kaya sa loob. Nakaano kasi kami, hotel pick up. Pero hindi pwede dun sa tapat ng hotel. Ay, may mga tao. May mga tao. So, it's here. Peter daw pangalan ng leader namin. Okay, so ito na nga. Ayan, so today kasi ang pupunta din ng Auschwitz, dapat kasama yung salt mine. Ang kaso natapat na November 11, Independence Day nila. As in siguro mamayang gabi do sa plaza na napuntahan namin kahapon. May event, may mga nakalabas mga watawat nila. So kaya nirefund na lang sa amin yung salt mine kasi nga parang press for time, close sa umaga, parang ganun. Kasi nga sineselebrate nila yung Independence Day nila. So, ayan. Try ko mapakita sa video yung mga nandito bago kami lumabas ng Krakow. 1.5 hours with the local guides, and the guides are provided by the museum, so they will give you the headphones and the receivers. Because your guide in the first museum all the time speaking to the microphone. Before we enter, I will give you the tickets. Where is your name? So you must show your ID, passport, driving license, every document where is your picture and your name. This is very important because the first in the building you must scan your ticket and show to employer your ID.
After we have security control like on airport. You must put all your metal items to the blue box. And this is all, but please don't put your ticket because this is easy way to lose your ticket. And after that you must scan your ticket the last time. After just follow all the time your guide, and for the end you will have a 10 or 15 minutes break for toilet. And after the first museum I will give you the lunch boxes, and we'll go to Auschwitz-Birkenau. Only 5 minutes. And in Birkenau you will spend 1 hour with the same guide, and this museum is outdoors. Auschwitz Museum 1 is like a 50-50 because you're walking outside, but you will enter to the few buildings, to the few barracks. But Auschwitz-Birkenau is mostly outdoors. And after the tour in Birkenau, 1 hour and 20 minutes to the first drop-off in Krakow, but now we have the same time to Auschwitz Museum 1. So enjoy our ride. Thank you very much. Thank you. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling. Yan, we're here sa first stop namin, museum. Binigyan kami ng parang ID. Hindi ko alam kung ticket to. Or para sa tour guide daw to, para malaman ng tour guide na kasama kami ng grupo. Yan. Walang Pinoy. So, kami lang ang Pinoy. Or Asian, wala rin. More of mga puti ang kasama namin. Yan, si Abe. Hanap lang ako ng basurahan. Nakatulog na ako dahil dito sa kape. Kape. So, ay ito yung ticket. Ayan. Mahangin. Parang print out. Ayan yung ticket namin. Ayan, papasok na kami. Medyo strict daw sa loob. Parang sa airport. So, may x-ray, ganon. Kaya hindi na namin nadala yung selfie stick. Ayan. So, meron silang receiver, headset, tapos start na ng tour. So, let's see kung ano yung mga mangyayari. So, yung arko na daw na yan. Yung Albert Mac Free. Work will set you free. Simula, yan na yung mismong arko nung World War. Ito na yung pinaka-entrance.
dito daw yung mga parang record ng mga prisoner na mahalaga yung date. So, ito yung pinanganak. Ito yung dumating. Tapos ito daw yung namatay. So parang 4 months lang tinatagal ng mga prisoners dito. Ito, 1 month lang. Yung CR. Tabi-tabi. Di may dala kang gas mask, face mask. Ito yung gas chamber. Ito lang yun. Tapos dito ini-incinerate yung mga bangkay. Tapos patayin dun sa gas chamber. I-cremate dito. Tuloy-tuloy yan. Yun yung isa sa mga natitirang sample ng gas chamber tsaka kung saan nila minamurder yung mga tao. So madaming mga ganon. Iba kasi sinisira na nila. Grabe. So yun yung first part ng tour. Mga prisoner, mga pinagdaanan. Nag-enjoy ka naman. Parang kung ma-enjoy ako pero ma-like. Kinikilabutan ka. Parang kawawa sila. Kasi syempre talagang totoong tao yung mga naandito. Yung mga Parang more of like remembering them na. memorial. Ganun. So yung place kasi na to, syempre totoong tao yung mga pumasok. Tapos tinuro nga sa amin na parang may pangako sa kanila dito ng trabaho. Tapos yung pala di nila alam dito pala sila papatayin. So sinegregate sila. Mostly 20% daw ng mga prisoner nila mga bata. Actually hindi nga prisoner Hindi prisoner, pinapatay na direct sila may isang part doon parang sasabihin lang ng SS commandant nila left or right. Ganun lang siya. May haharap sa kanya tao, left. Pag left, patay na. Pag right, prisoner na siya na mapagtatrabahuin.
Tapos hindi nila alam na yun na yung parang hatol sa kanila. So usually yung mga pinapatay, mga bata, babae, at saka matatanda, yung mga hindi na fit to work. Ganun lang. Wala nang judge or whatever. Basta nung dumating, yung sinalot na agad. Yung mga damit, yung mga sapatos, maliliit na sapatos, yung kinuha. Tapos may isang part doon na hinubad sila kasi ang nasa isip nila parang huhugasan, disinfectant. Kasi daw yung buong place mukhang CR naman talaga. Tapos hanggang sa papupuntahin sila doon sa aside from that, ginupitan sila lahat. basta yun, parang ginugroom. So yung mga buhok nila, Ayun. naka-store doon. Kasi yung buhok ginamit nila as parang material Sa para mga sa bed. bedsheet, mga ganun. Totoong tao. Tapos ayun, nung nahubad na sila, nalinis na sila, ayun na, gas chamber na. Tapos patay na. Tapos cremate. Ganun lang agad-agad pagdating. Karamihan daw nung dumadating, yun na, kung doon na rin sila namamatay. Tapos yung mga prisoner, yun yung mga pinapower para daw lumaya. Pero hindi naman talaga. So babalik na kami sa aming minibus para sa part 2 ng tour. Ang oras na is, ay wala orelo. Ano oras na? 2 o'clock. So may lunch na pwede may purchase dun sa tour namin. 10 euros ang isa, may snack. Mamaya makikita. Pero cash lang. So buti meron naman kami yung cash. Hindi pa kami masyado gumagamit ng cash. Parang ano lang, emergency money. Pero meron naman kami. So bawal card. So ayun, tingnan ko kung maboblog ko yung food. Siguro ipapakita ko rin. Konti lang, sandwich. 20 euro. Lunch boxes, right? Yeah. Two ham and cheese? Or... Yes. Yes? Ham and cheese, yeah. Okay. Okay. So one is here and one more. Sideline nila. Pero pwede na rin siguro. Kasi sabi may fruits. May makikita natin. May fruits daw, may drink, water siguro yun. Tapos may ham and cheese. Pwedeng vegetarian, pwede ham and cheese. Yeah. This is that. Enjoy your meal. Okay, thank you. Ito isa. Pinuha mo na. Tanggali ka jacket. So, ang daming laman. May, ano ba to? Peach, apple, lobo, fruit, tapos may, ano to? Tatlo nito. Kung naman to, orange pa to. Tapos may, ito. Tapos yun yung sandwich. Ito, chocolate. Pwede na yata maghati ka. Tapos, ito, croissant na may chocolate. Ang dami. May tubig. Yun nata. So, yun. So, 5 minutes papunta doon sa susunod. 5 minutes para kumain. Kain mo na kami. Hindi ko na vlog kasi medyo masikip. So, may lamesa naman pero masyado masikip. Kain mo na. So, andito kami sa second part ng tour. Ito, yun siya. Kalimutan ko, parang burr something. Ayun, kung gusto niyo bumili ng food sa kanila, masyadong malaki yung isang set. Parang di ko pa nagagalaw yung akin. Meron siyang croissant, kinain ni Abby. Tapos ako di ko maubos yung sandwich. Kala ko kasi yung sandwich, yung tatsolok, parang ano ata yung, parang French bread ang ginamit nila. Tapos, ayan, pupunta muna kami sa part 2 nung tour. 2 parts lang naman to, di ba? Ano yung camp 3? Di ba may camp 3 pa? Oo, pero hindi na nila pinag-isi. Ayun, so hanggang camp 1 and camp 2. So, dito yung parang part 2. So, yung mga bahay nung nauna, parang mga wood, bricks. Tapos dito, ayan, ayaw ko kung tanaw, mga wooden na yung mga parang gas chamber. As in, ang dami talaga. So, itong riles na to, yan dinadala. Tapos, diretso na. Tend to think yung mga parang victim nila, like, hindi nila kaalam-alam na mamatay na sila dyan.
So, ang Auschwitz daw, nakikilala. Itong lugar na to. Dito siya kilala. Yan. Diyan yung selection nangyayari. So, papunta dito. Papunta sa gas chamber. At papunta dun sa likod namin. Yun yung papunta sa camp. So, yan yung parang filter nila. So, ito yung isa sa mga nagkikremate. So, yung mga babae daw pagdating dun sa baba dito. Diyan na yung sinabi ko na inuhubaran. Tapos parang kala nila maliligo lang para malinis. Tapos itong nagiba na to, dito daw yung mga pang-cremate. So, mangyayari pagkatapos nilang mahugasan, tapos maggagas, mamatay, tapos susunugin nila rito. So, dito sa place, may mga nakikita kami mga groups, mga taga-Israel, na may madalang flag para sa kanila kasi parang memorial, malaking memorial to dahil syempre mga tao nila yung mga sinunog dito. Tapos sabi nung tour guide na gusto nilang ipasara, ayaw nila i-open for visitors kasi syempre, di ba nung kinikremate sinusunog yung mga tao nila, yung mga ashes, nakapalibot pa rin dito. So technically parang with respect dun sa mga sinaunang tao nila, kaya parang gusto nila ipasara, parang ganun. Tapos yung iba naman ay ipasara para makita ng buong mundo kung yung mga nangyari, parang ganun. So nahihirapan silang mag-decide kung isasara or like gagawin memorial. Kaya nakita namin ang daming grupo ng mga taga-Israel. So hindi ko alam kung like ano ba nila to, kasama sa parang field trip nila, parang ganun. Tapos parang nagdadasal sila, umiiyak ganun. So parang memorial nga nila to. Yan pala, yung nasa baba. Mga dating barracks pala yan na na nagiba na. So, konti na lang mga natitirang nakatayo. Kala namin like pang cremate dyan. So, yung pinaka talaga sinusunugan nila, yun yung tinuro ko kanina. So, yung mga tao dito, pagka-filter, di ba, left and right, yan na, diretso. So, nasa isip nila siguro, dyan sila matutulog. Kasi nga, parang mga bahay-bahay sila. Ayun, yun siya. Kaya sobrang dami na hindi mo mapapansin na susunugin ka na pala. Yan, ganyan siya. Yan kalaki, puro barracks. Tapos, ito yung linya ng tren. Tapos, dito yung cremate. Hindi cremate pagkatas patayin. Oh my gosh. Ganito na yun. Ito na, yung mga bunker. Hindi masyadong kita. Diyan na natutulog yung mga tao. Walang mattress daw. Ang meron lang is yung punda. So, over 300 na ganito noon. Punong-puno ng tao. 500 daw na tao ang kada isang bahay na ganito.
CR nila. So that's it. Yung aming tour dito sa Auschwitz at saka Birkenau. Yun, medyo mahirap pronounce. Auschwitz 2. So yung Auschwitz 2, yun yung Birkenau. Yun yung kilala. Yan yung nakikita yung sa picture. Yan yung entrance ng tren papasok sa loob. Yan, yung history nila, yung mga pinagdaanan ng war. So, ayan, maganda naman yung tour. Maganda ba? Oh, very educational. Oo. Worth it naman siya. Ilalagay ko na lang sa baba kung magkano. Actually nga, may salt mine dapat to. So, parang salt mine muna, tas ito. Kaso, yun nga, na-cancel. So, i-refund naman daw sa amin. Worth it siya puntahan? Yes, kasi very educational. Kung interested kayo sa mga pinagdaanan. Kasi medyo kilala to. Tsaka yung papanoorin ko nga dahil actually yung Schindler's List, naririnig ko lang yun. Yung napanood ni Abby. Titignan ko baka sa aeroplano merong, yun, may movie na pwede panoorin yun. Almost bawat countries ng Europe, laging may memorial ng World War II. So ito talaga yung parang tambakan kasi nila ng mga presinto. So ginawa ng system. So that's it. Yun na ang aming vlog. End vlog ko na. Pabalik naman kasi may dadaan lang kaming souvenir shop. Hindi ko lang kung may mabibili si Abby. Tapos babalik na kami sa Krakow. Yun. Then I'm not sure kung may gagawin pa kami doon. Baka silipin lang namin yung town uli kasi nga Independence Day nila. So baka may something doon mamayang gabi. Pero silip lang naman. Kasi tomorrow 7 o'clock kami. Babiyahin naman kami. Bus uli. 8 hours? 9 hours? Papuntang 9 hours. Berlin. Papuntang Berlin naman. So, that's it. End vlog ko na. Kung nag-enjoy naman kayo, tapos di pa kayo subscribe, don't forget, follow, like, share, subscribe, etc. Subayin nyo yung bukas. Ano naman yun? Krakow to Berlin. So, sige. Bye-bye!